So we'll be waiting for that. And for those posting and sharing their photos and video online, please don't forget to use our official hashtag. It's hashtag Sparkle World Tour 2024. Once again, our media friends na nakaupo pa po sa harapan, I hope that you can please head back to your seats para lahat ng mga nasa likod nyo can have a good view of our entire MediaCon. Again, just requesting everyone to please go back and find their seats so we can proceed to the next part of the media conference. So, at this moment, teka, mauupo na rin ako. Yes, Rain. Simulan na natin. Simulan na natin ang balitaktakan, Kuya Beto. Baka pwede mo naman akong tulungan. Kaya nga eh. So, Rain, what can you say? Thank you so much, Park. Kontakin niyo na lang din po ang hunter ko. Yes. Hindi. Pero Kuya Beto, ikaw naman ang bida today. Pwede kang mag-relax. Kasi kasama ka sa mga tatanungin. Because this time, everyone, ito na ang moment nating lahat. Our friends from the press would want to hear more about the Sparkle World Tour and how this all came to be. Siyempre, may mga ilan bago silang sasama sa leg ng Sparkle World Tour and others naman nakasama na sa previous World Tour. So now, we're opening the floor to the press. Ask away. Pero ako muna ang magtatanong sa inyo because our first few questions came from international press. This is from Dan Corpus from the Filipino-Japanese International. Okay, so this first one is for Ken and Jillian as well as Kuya Beto. Yes, ikaw agad. So the question is, how do you feel about performing in Japan? So first time niyo ba to? Or have you performed there? Have you, at alam ko nag-taping kayo before, so just tell us a little bit about the experience na ito ngayon, performance naman siya sa Japan. So start natin with Ken. Paunahin muna po natin yung mas mature po. Wow. Pinasa agad. Wow, strong words. Hindi, alam niyo guys, yung Tokyo, Japan is my first ever country na napuntahan ko. For eyewitness pa before. So ngayon naman, syempre... Nung EP ka pa nun? Yes, oo, nung ako po yung nagsusulat lang for eyewitness. Ayan, sila Joy. Ayan, so doon, that time, syempre, wala namang performance kasi nga you're writing documentary. So ngayon, iba yung feeling kasi year 2000 pa yun. So ang dami na nagbago. So hindi pa ako nakapunta ng Tokyo Disneyland noon. So ngayon siguro mapupuntahan ko na. Pero syempre aside from that, yung mag-perform po, siguro yun yung iba kasi po taga yung feeling pag narinig na ng mga global Pinoy, mga kapuso natin, yung mga kanta na siguradong hit na hit sa kanila pag narinig na talagang ang saya eh. Iba yung tuwa, iba yung ngiti nila, tapos yung parang you're bringing them doon sa Pilipinas, lalo sa mga matagal na hindi na nakauwi. Tama. So iba yung feeling na kahit sandali lang mapasaya mo sila, maramdaman nila na nandun tayo mga kapuso. So it's amazing. It's amazing. Yes. Dahil daw dyan, kasama ka na daw sa Canada. Alam mo, Si Alden ang nagsabi. ba yan? Kasama, si Miss Joy, kasama ka na daw sa Canada. Di ba Sir Joseph, Miss Annette? Aba Betong daw po. Andyan na po yung passport ko po para maasikaso. May visa naman na daw din po siya. Biglang sinama si Kuya Beto. Ate, naasahan ko yan ha? Nako, ayan na. I-note na po. Si Alden Richards ang sasagot kay Kuya Beto. Siya nagsasagot. Siya nag-volunteer. Pero okay, this time Ken, ikaw naman. Anong feeling? Sabi ko nga kanina, nag-show kami ni nag-taping kami ni Jillian ng Abot Kamay na Pangarap sa Nagoya, Japan. At nagkaroon din kami ng pagkakataon doon na makapag-show. Siyempre tinulungan din kami ng GMA Pinoy TV. At nakapag-show kami doon sa mga Global Pinoys. And sa Nagoya yon. Kaya tuwang-tuwa kami ni Jillian nung nabalitaan namin na makakasama kami. This time naman sa Tokyo. Kasi hindi pa ako nakakapunta ng Tokyo eh. This is my first time na pumunta ng Tokyo, and I'm really looking forward na mapasaya din yung mga global Pinoys natin sa Tokyo at mapuntahan din yung mga sikat na lugar doon, mga pagkain like din. Like what daw? Disneyland or Disney Sea, meron ba doon? Request na request? Oh, Disney Sea nandun. Sige. Tapos excited ako na si Jillian Ward ay magbaon ulit
kasi last time, buong maleta niya, 2 maleta, puno-puno ng beauty products. Oh my God. Kailangan mo na rin magpaturong magpakipake. Binuksan namin yung lahat sa airport. Akala niya magbebenta siya sa Pilipinas ng inarangan ng konti, pero Hindi ko magla-live set. Gusto mong sumagot ni Jillian. Next trip daw po namin, yung isa niya daw pong maleta, pwede daw po ako na daw yung Pwede daw magsiksik sa'yo. Yes, of course. Pinamis mo pala yun. Pinramis ko yun sa kanya. Sinabi ko sa public, wala ka na magagawa. Naka-video, Promise yan, diba? to. Naka-livestream yan. Okay, but since na-mention mo na si Jillian and of course kasama mo siya sa taping experience nyo noon, Yeah. Jillian, ikaw naman, this time around, first time mo ba sa Tokyo? Anong masasabi mo na kasama ka dito sa Sparkle Goes to Japan? Yes, first time ko po sa Tokyo and nagulat po ako na parte po ako ng Sparkle Tour na to kasi syempre po ang gagaling ng mga kasama ko and ako po yung pinakabunso, so na-excite ako kasi feeling ko ang dami ko pong matututunan. Tapos po makakapag-perform pa po ako para sa mga Global Pinoy. So parang dinadala po natin yung Pilipinas sa Japan. So para sa akin po kasi sobrang hilig ko po mag-perform kasi iba po talaga yung ngiti ng mga tao. So na-excite ako. Plus, kasi po yung mga tao, nakikita lang po kami sa TV, sa Abot Kamay na Pangarap, which is drama po siya, medyo heavy. Ito naman po performance, so light lang siya, masaya lang siya. So na-excite po ako. And syempre, na-excite din ako, mag-Disney. Ayan, na-excite po ako na i-tour ang Japan. Yes, ayun. So, thank you so much, Ken, Jillian, and Kuya Beto, mga Thank you. kasama natin sa Japan. Domo arigato, kasay mo. Ready na. Nag-aral. Ready ka na. Last year mo pa yata rin na-reserve. Wala pang Sparkle World Tour. May na visa. No, for this time naman, ito. Tanungin naman natin ang nag-promise na isasama ka daw sa Canada. Really looking forward. Yes, let's ask naman Alden and of course Isko. What are the preparations doing for the Sparkle World Tour? Tanong yan ni Dan Corpus. Well, I'm... Ready na. Iniisip ko paano ko sasama si Betong. Pero alam mo kanina pag-uusapan, talagang love na love ni Alden si Betong. Kaya Betong, Ay, totoo po yan. Gagawa na ng paraan yun. Hindi kasi siya pabigat kahit mabigat siya. Hindi ko pa rin nakakalimutan talaga yung pinaklo niya lahat ng... Tama ka na, wala lang siya pinag-uusap. Sa Facebook, sobrang generous tong tao. Parang yun ang pinaghahandaan nila. Yun ang preparation Yes. nila kung paano ka isasama. Feeling ko yung binili niya sa live selling, yun na yung Yun yung singil. Pero, so ano nga ba yung preparation, Yorme? in the coming days, mag-rehearsal kami for some songs. Kahit na mahilig kami kumanta, talaga yung kanta walang hilig sa amin. But we'll do our best to give joy and happiness and some memories, making it with our fellow kababayan abroad. No? Makapagbigay ang GMA7 Kapuso ng ligaya sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Particular na sa San Francisco and Anaheim. Together with, I'm honored and thankful to Sparkle being with talagang superstars of GMA and the Philippine entertainment like si Alden and the group. So I'm excited that makakabakasyon ulit sa Amerika after the show. So I'll be around and visiting some family members and some areas also that we're going to with my wife. Yes, may kasama, may plus. May baon ako. Oh, yun. At saka si Will. Motivation. Si Will, kasama ko si Will. Aba, may baon palang motivation si Yorme. What about you, Alden? Anong mga preparations mo naman bukod sa paghahanda mo sa pagsama kay Kuya? Oo nga eh. Well, basically, yun nga, rehearsals for the show and ito yung marketing nga nakakatuwa kasi parang since I started with GMA about 13 years ago, this is parang the first time na nagkaroon ng media conference for a show here in the Philippines bago lumipad. Kasi usually yung media conference nasa abroad na eh. Good na, yes. So I think really Sparkle is really doing its due diligence when it comes to shows like this na nakakatuwa kasi as opposed to before, di ba, na parang nandun na kami, saka lang magpe-press con, at least maganda yung preparation na at least the people here are also aware that, Kapuso stars are flying to their countries to give them entertainment. That's true. Kaya tulungan niyo po kami to spread the word. Again, it's hashtag Sparkle World Tour Grand Media Con.
Sparkle World Tour 2024 Grand MediaCon pala. So thank you so much, Yorme and Alden, for that. This time naman, for Ruru and Bianca naman, yung mga, what are your favorite things about Japan? And do you have any special plans while you're in Japan? Syempre, you're part of the first leg of the Sparkle World Tour. Maybe you can dabble a little bit into that a bit. So, who wants to take it away? Sige, ako muna. It's actually our second time na ni Bianca sa Japan, but the first time was in Nagoya. So ngayon na nasa Tokyo kami, we always love to parang maghanap ng mga best coffee shops or mga brunch place. So yun yung nilook forward namin. I mean, other than dun of course sa show. At the same time, alam namin kung gaano po karami ang mga global Pinoys sa Tokyo at talagang for sure na excited po sila na mapanood ang aming inihandang show para po sa kanila. So we're really looking forward dun po sa araw po nila. Okay, Bianca? Ayun. Our favorite things about Japan, siguro first is that Japan is actually the first country that Ruru and I traveled to when we started being in the relationship. So I look forward to going back there with him, of course, and maybe revisit yung ibang mga spots na napuntahan namin. And yes, he has mentioned na ang thing namin ni Ruru every time we go to another country is that we look for that yung mga hidden coffee shops in the area where we are, or you know, we love walking and just randomly going to places without really an itinerary for the whole day. So, ganun kami mag-travel. But of course, again, this is also my first time performing in Japan. So, thank you so much po Sparkle and GMA for giving us this opportunity. So, I also look forward to being able to bond and to see kung gaano kainit yung pagtanggap at kung paano yung Filipino community naman natin doon sa country na yun. We were so happy that we were able to meet the Filipino community naman in Canada in the first leg. So, ngayon naman, dito naman tayo sa Japan. Ayan. So, still may mga firsts pa din sila sa Japan. First time performing, I think, for a lot of them. Thank you, Ruru and Bianca. And this known for being powerful and versatile performers. How do you choose the songs you perform in your concert? Dang wants to know. Ako muna. Okay, Julie, take it away. Ako, for me, it's really important that we're hands-on dun sa mismong repertoire or yung mga songs na kakantahin namin. So, ako personally, I chose yung mga talagang malalapit sa puso ko. Especially, napakainit din kasi ng pagtanggap sa atin ng global Pinoys. Saang mga lupalop ng mundo. So, ako, sobrang excited talaga ako whenever I perform for our fellow kababayans abroad. Kasi gusto ko na, alam mo yun, nadadala ko yung Pilipinas sa kanila. Or like, dinadala ko sila again sa kanilang mga tahanan sa Pilipinas. So, I'm gonna be singing some of my favorite songs. More OPM songs. More OPM, yes. Okay. That's good to know. So thank you so much, Julie. Thank you. What about you, Raver? How do you choose naman? Siyempre, importante din for me yung songs na pipiliin sa mga connected with the people sa abroad, mga global Pinoys natin. Kasi iba yung nandito sa atin sa Pilipinas, and iba rin naman yung mga kapuso natin doon. Yes. Especially na excited sila na makasama kaming lahat. So talagang hands-on and more sa OPM side talaga. Para dinadala mo yung Pilipinas papunta sa kanila. So more OPM na Tagalog. Yes, and of course, magiging solid yung mga prod numbers, especially pag may duet kami ni Jules, kasi hands-on si Jules pag may mga duets kami. So napag-usapan niyo din dalawa kung anong song choices niyo sa duets niyo? Yes. Yes. Okay. Oo. Bakit naman ito? But yeah, okay, thank you so much. So ayan, Dang, nasaan ka man, I think she's in Japan right now. That's what you guys need to watch out for sa pagpunta ng Sparkle sa Japan. But of course, we do have our media friends right here. And with that, I'll turn the mic over to you, starting with Mr. Alan Policarpio. Hello, good afternoon. My first question for Alden. What are you looking forward sa shows mo sa US and Canada, and gaano ka-importante sa iyo yung pagpa-perform sa mga Filipinos abroad, especially since nakapag-portray ka na rin naman ng
Di ba? OFW. So, OFW. Parang ano kasi siya it's a way of giving back din. Kasi syempre, yung mga supporters naman natin is not limited to the Philippines lang. Marami rin tayong mga kapusong Pinoy abroad. That's why we call them Global Pinoys. And then, I really look forward to shows like this. It has been a while since my last international show with GMA. So, excited ako to go to those countries. Medyo marami nga sila. Medyo sunod-sunod sila. Kung makikita niyo po, 9, 10, 11. Tinalon-talon ko po yung United States to Canada. But exciting kasi at least, you know, ang objective naman talaga natin whenever we do shows like this is to really give joy and bring the Philippines, sabi nga ni Julie kanina, bring the Philippines to our global Pinoys abroad. So excited po. And do you feel like you're much closer or sa mga OFW natin na kababayan? Because yun nga, you've played before. Yeah. Siyempre, definitely. I think we really should consider our OFW kababayans abroad heroes. Kasi the sacrifices that they have made for them to be in that country, malayo sa pamilya, to earn a living, to sustain their family here in the Philippines. Kaya sobrang meaningful sa akin that I was able to portray a role ng isang OFW because I can relate more to them. So I can be more of service to them in terms of entertainment. And then aside from the shows ba, you're tutulugin na rin yung shooting mo for Hello Love Again? What's the plan? Yes po, parang mauuna po akong umalis prior to these dates. So medyo matagal po kami doon and then clean up na lang yung schedule for me to be able to accommodate those dates. And paano mo napapagsabay-sabay lahat yan, di ba? May shows, may movie, may serye, di ba? Nagugulat din po ako pero I think I've grown in the industry by doing these things that I love. I've learned to love. So wala na yung pagod. It's part of it, but physically, tulog mo lang yan. I'm good na. And at the end of the day, it's fulfilling din naman. It's how you see things. It's not what you do. It's how you see it. Ano bang purpose nun? So nandun ako sa purpose. And last na lang, singin ko na lang. Sa upcoming gala, are you looking forward? May date ka ba? Or mag-isa ka lang lalakad? I'll keep you posted po. Don't worry. Alright, thank you. Thank you. Thank you so much, Sir Alan. Ayan, maraming things with Alden's life that we should be posted about. Thank you for your questions. And now, let's have Mr. Robert De Quintina of Manila Bulletin. Magandang hapon po. Kay Ruro and throwback muna noong April, you were part of the Sparkle Canada Tour. So, konting kwento, ano nangyari doon? Kumusta naman yung fans natin sa Canada? Sa totoo lang po nung unang run, kami, hindi po namin talaga alam kung ano yung i-expect namin because we had all of our rehearsals here and again, it was the first talaga of Sparkle to go out of the country and it was in Canada and there were a lot of firsts there. Kami ni Ruro, actually, it was our first time to experience snow when we were in Calgary. It's our first time also performing sa Canada. And also, it was also our first time to actually see Global Pinoys or a legit Filipino community in another country. And napakasarap po nila kasama because it was a humbling experience overall. We were able to eat with them, we were able to chat with them, and how they welcomed us and kung paano nila kami inalagaan, regardless whether we had, of course, our producers by our side, our sponsors with us. Iba yung pag-aalaga ng mga Global Pinoys at alam mong mga kababayan mo. Napakasarap sa puso na alam namin na nagawa namin yung mission namin na dalhin ng Pilipinas sa kanila at naparamdam nila sa amin na kahit malayo kami sa bansa natin ay magkakasama tayong mga Pinoy at iisa tayong lahat. Yeah, siguro dagdag na lang rin po, masasabi ko yung experience namin sa Canada, sobrang para kaming naging, parang mas naging close kaming anim kasi nakakalabas kami, we get to eat breakfast every morning na magkakasama, kasama rin yung mga bosses ng GMA. So para kaming naging isang team, walang taasan, walang alpha, kumbaga gano'n. Parang lahat kami nagtutulungan para maging successful din yung project and at the same time, parang yun na rin yung time namin para makapagbakasyon. So it's actually the first time din na makapanood din kami ng, or ako personally, ng NBA game
When we were in Toronto, nanood kami ng laban ng Raptors at ng Indiana. So, sobrang hindi ko makakalimutan yung experience na yun at sobrang nag-enjoy din talaga kami sa Canada. Yeah. And then for my second question, pagdating sa performance, yung gagawin nyo sa tour, tulad itong gagawin nyo sa Japan, paano yung pinag-uusapan ito ninyong dalawa? Like yung selection ng kanta or performance, how are you dealing with it? Well, actually parang kami ni Bianca, hindi naman namin masyadong pinag-uusapan kung ano yung mga kakantahin namin kasi for magkaiba talaga yung mga kakantahin namin. But siguro may mga parts doon na parang syempre nagtutulungan kami. Paano ba kakantahin ito na mas maganda? Kasi kami ni Bianca, ganun kami, parang nagtutulungan kami sa mga bagay. So, yun. Correct. Kami po ni Ruru kasi, again, tama, hindi talaga namin pinag-uusapan. But kami kasi, we are very clear on ano yung personalities namin as an individual. So, we go with who we both really are. And then, ang teamwork po namin talaga is that we train each other of some sort. Kapag may questions kami, kapag meron kaming gagawin namin na hindi kami sigurado sa execution or whenever we need confidence, we get it from each other. Salamat po. Thank you po. Thank you so much, Mr. Robert. And of course, now let's call on Mr. Nicky Wang of Manila Style. Thank you. Babalikan ko lang si Julie at saka si River. You mentioned kanina na your performance will be parang choices ng OPM songs. Tama. Pero together, sa performance together, how will it be different compared din sa performance sa Canada? Let's have Julie first. Actually, parang wala pong masyadong difference or pagkakaiba dun sa nagawa namin dun sa unang leg. Bali, siguro kung magkakaroon ng mga difference, siguro sa mga solos po namin or like sa mga individual performances po namin, since we really wanted to highlight OPM talaga and kantahin yung mga alam na mga Pilipino doon. Syempre, doon tayo magpo-focus. Doon sa gagawin naman namin ni Ray together, it's something that we haven't really finalized yet, so we're really thinking about kung ano yung magiging broad number namin together, whether it be, dance or like a song na pangmalakasan, since we also want to highlight kung ano man yung capabilities namin as individual artists. Yes, galing mo talaga. Yun na po yun. Siyempre, more on sa OPM. Never kasi akong parang nag-abroad at parang naging isa sa mga material ko yung mga OPM songs. But this time, gusto ko naman mag-lean towards sa mga OPM songs na talagang alam din ng mga global Pinoys. And siguro para maiba naman, sasayaw naman ako para bago. Bago po yan. Pero River, what's the best thing about performing before Filipino audience overseas? Ano po, for me, it's the best. Parang iba yung feeling ng yung parang inaabangan nila kung ano yung gagawin mo kahit hindi mo pa ginagawa. So parang pagka nag-perform ka na, unang line mo pa lang, unang kembot mo pa lang, unang pitik pa lang ng galaw mo, parang nag-enjoy na sila. And masarap sa pakiramdam namin as performers yung gano'n. So parang yung iba, nagiging iba na yung vibe nung lugar, and parang alam mo yun, parang yung momentum mo sa pagpa-perform nandun na. Then, biglang di mo na namamalayan, nandun ka na sa crowd, kasama mo na sila. So, parang sabik sila. Sobra. Well, gano'n naman kasi yung mga Pilipino eh. Talagang kapag nagbigay tayo ng suporta sa bawat isa, wagas eh. Makikita mo talaga yung pagka-genuine ng mga Pinoy, yung pagmamahal na binibigay sa bawat isa. Kaya thankful kami na, thankful ako na lagi pa rin ako nakasama sa mga ganitong tour. So, thank you, Sparkle. Julie, same question. So, performing for Filipinos abroad. Oh, well, the best thing about it is
doing what I love in front of an audience or in front of many people. Because ever since kasi bata pa lang talaga ako, gusto ko nang kumanta, gusto ko nang perform. Always been passionate about it. I've always been passionate about my craft. So siguro tama nga yung tama yung sinabi ni Ray na nag-iiba talaga yung energy kapag nagpo-perform ka na sa harap ng maraming tao, or especially sa harap ng ating mga global Pinoys. Iba kasi yung nabibigay nilang warmth, iba yung nabibigay nilang energy. So I guess siguro it's one of my favorite things about performing. It's really, yun, kumbaga parang nado-draw ako dun sa energy nila. And yung strength ko as a performer, nakukuha ko from them. Ay, balikan ko lang kasi kanina natanong na naman yung GMA Gala. Kasama ba si Raver sa GMA Gala? Of course po. Yes. Actually, birthday po ni Ray sa mismong gala. Wow! So in short, event mo yun, Ray? Actually, celebration po talaga Ay, ngayon. sa event mo yun. Dami ko pa akong invited. Pero Gala dinner pa yan. how are you guys preparing for it na lang? May mga sketches na from respective designers. Fitting wala pa because wala pa po yung mga wala pa po final na damit. But we are very, very excited because this year is gonna be different. This year is gonna be, glamorous, and we're very excited as well to spend it with each other and with our friends, with our colleagues. Yeah, for sure this year is gonna be fun. Versus birthday mo talaga, Love naman. ayoko kasi talaga sinasabi. Ngayon alam mo na, ang gift ko Ang dami mag-gifts. Sorry. Hindi, yun nga, bukod sa birthday ko yun. I mean, GMA Gala, every year. Oh bro, thank you Ikaw na bahala. Every year, bukod sa looking forward lahat, ako, personally, sobrang saya ko lagi pag gala because syempre napakaganda na date ko palagi pag gala. And hindi ko tinatake for granted yung mga ganang moments with her. Kasi nga, inisip ko na talagang isa siyang malaking, bukod sa malaking event, talagang date night ko yun kasama si Miss Julian San Jose. So, tapos GMA Gala ba? So, oh nga, thank you bro, thank you. Ayun po, so excited. And good luck to your show. Thank you so much, Sir Nicky. Ayan, si Julie palang regalo na. Diba? Yun yung sagot ko. But anyway, thank you again, Sir Nicky, Gala Preps, and of course, Preps for the Sparkle World Tour itself. Now, let's hear from Mr. Bernie Franco of PEP. Have a mic, please, over there. Ayan. Thank you. Okay. Sir Bernie Franco of PEP. Take it away. Nagulat ako. Anyways, meron ba kayong mga friends yung hindi nyo Wait lang. Okay, sige. Valuable experiences kasama yung audience. Okay, yun lang ang question. Okay, any valuable experiences with the audience? Unforgettable experiences with the audience. And this question is for Kuya Beto, right? Okay. And syempre dahil marami ka nang napuntahang tours. Kasi diba? naalala ko, yung unang-unang bansa na napunta ko sa Anaheim. Sa Anaheim. Yun yung first ever na concert na napunta ko. As Antonieta. As Antonieta. So ako po palagi nag-open ng show. So nanggaling ako palagi dun sa backstage, papunta sa stage. So, ang pinaka-memorable kasi sa akin, parang dapat po kasi 5 minutes lang dapat yung buong monologue. Pati inabot po ako ng 15 minutes. Kasi nga po kasi kailangan kong daanan lahat yung mga tao. So, syempre may nagpipicture. Syempre po pwede sabihin na parang mamaya na ako kasi 5 minutes na po yung monologue ko. Pero ang saya po kasi nga first time na
na-experience ko po yun. Tapos as Antonieta pa po ng Bubblegum. Yun nga lang po, tagang ibang klase pag yumakap yung mga kapuso natin doon. Tagang ramdam na ramdam mo talaga yung na-miss nila. Tapos naalala nila yung shows ng GMA. Ako pala ang tunay nilang ama. Pero ng Antonieta. Pero yun yung isa po sa ano. Tapos pag sinabi nila na napapanood namin yung show mo, iba yung feeling na parang, wow, kahit na nasa ibang bansa, alam nila yung shows ng GMA. No, it's true, Ken. Totoo yun. Talagang totoo yun, Ken. Alam nila yung mga shows natin. So, kaya nakaka-proud po as kapuso na parang nasa-appreciate nila yung ginagawa. So parang, wow, thank you po. Thank you, Lord. Thank you, GMA. Po, Betong, na may lumalapit sa'yo, telling you na you make them laugh kasi, di ba, when you are abroad, yung pagiging malungkot kasi, medyo mas nabigat sa kanila. And then may lumapit na ba sa'yo, telling you na, thank you for making me laugh, kahit na homesick? Yes po, opo. Tapos may inabot po, kaya ba nakakatawa po? Yun po. Yun pala yung unforgettable. Oo, kasi minsan nakakagulat talaga, lalo na pag meet and greet. Talagang, wow, talaga po. So magandang tanongin, Betong, magkano yung mga nauuwi mo? Well, dapat ikaw ang tanongin ko. Hindi, ako kasi hindi ako nagagano. Ito guys, talaga ito totoo talaga to. Ano lang po to, parang trivia lang. Sobrang happy po kami kay Alden kasi nung time na yun, naalala ko, meet and after kasi each show, palagi may meet and greet, tapos picture. So, that time, parang mga magto 2 hours na po yung meet and greet. Sagang gutom na po kami. Eh si Alden po, grabe po yung pagmamahal ng mga fans kay Alden. Nakaipon po siya ng 2 balikbayan box po sa dami na nagbigay sa kanya. Tapos kami, ay isang supot. So sabi namin, Alden, parang may chocolate na nagbigay sa'yo. So sabi namin, Alden, baka pwede makahingi naman. Tapos si Sam naman, pati si Mama Ten, inabutan kami ng chocolate. Wow! The best chocolate ever I've tasted in my whole life. Unforgettable chocolate. Oo, tagang Alden, we're expecting more chocolates. Kaya sumama ka sa Calgary. Oo, alam mo na ha. PM and PM is the Ayan, tinan mo, pinatay tuloy yung post na natin. Parang i-edit ka na sa poster. Miss Joy, ikaw nang bahala. Ang nag-approve. Thank you, Lord! Talaga sa media ko mo po binagsakin. Yung po taga-unforgettable po. Iba po taga magmahal ng mga Pinoys po abroad. Sobrang generous nila na magugulat ka na lang. Parang minsan matatanong mo, do I deserve this? But yes, you deserve it. Yes, you deserve it. Yes. You deserve it. Anyway, may isa pang tanong si Sir Bernie. Base doon sa event, ano yung feeling na nakaka-receive ka ng gifts from fans abroad kumpara dito sa gifts dito sa... Opo, same din naman po kasi syempre yung gift kasi the very essence of that gesture is syempre inisip nila yon, binayaran nila yon, binalot nila ng maganda, binigay sa'yo, pumunta sila sa event. So that, hindi lang siya yung actual thing na matatanggap mo. It's really more of the process of, making that. So, kahit here and abroad po, same naman yung appreciation. And nakakatuwa kasi parang, di ba sa sobrang pagmamahal ng mga supporters namin sa amin, doon nila ipinapakita through supporting our shows abroad and giving us gifts. So, just like them to know that it's very well appreciated. It doesn't matter kung anong regalo yan, the mere you thought of is more than enough for us, celebrities po. Thank you. Okay. Thank you so much, Sir Bernie. Ayun. So, mga unforgettable moment naman yung topic ng questions niya. Now, let's hear from Mr. Ruel Mendoza of Pangmasa. Yeah, thank you, Ray. Congratulations, Sparkle, for this world tour. At sana nga hindi lang US at Canada at Japan. Europe naman susunod, di ba? Africa. Iwan. Europe na po, okay na. Ayun. And, okay, ang question ko para sa pinaka-experience na performer dyan sa group na yan, si Yorme. Ayun. Talaga? Hindi kasi before, di ba, nag-show ka na rin abroad. Yes. Di ba? Nung 90s pa yon. 90s. Di ba? Iba yung bayaran noon nung 90s. At the height of artists having concerts
all over the world, particularly Japan. Yeah, you were right. Ayun, no? Madalas ka sa Japan eh. No? And ito nga, kumusta naman working, especially rehearsals, kasama tong mga Sparkle artists? Ano yung mga, may mga bloopers ka ba kasama nila? Or nakasabay ka naman sa kanila? Well, it's like a bicycle, learning how to bike. Madali mong ma-adapt yung bagong lumang environment mo. I like working with colleagues or artists, performer. Siyempre, ang challenge lang to catch up with yung antena. Medyo yung disparity or the gap, the age gap between the mindset of yesterday and today. But I'm very happy kasi nakakasabay naman ako ng konti doon sa mga hilig nila. Especially with Betong, I've worked with him for almost a year, every single day. Si Betong ang pinakamatanda ko rito at siya po pinaka-more experience. But yung experience having a show abroad, in line with I think you're from PEP, no? Yung kanina. In line with that kind of question and your question, yung appreciation ng mga kababayan natin abroad sa mga artista na nagsishow where they are. Grabe yun. Overwhelming yun sa bilang isang artist. In fact, they go out of their way. If they know your hotel, they'll send something there in the hotel. Kung di ka na nakita sa after the show or the meet and greet, kasi yun yung masarap na portion ng show eh. After the show, meet and greet ka sa mga kababayan natin, try to relate, put a smile in their faces. Siyempre, but you cannot accommodate everyone. So minsan talaga pinadadala sa hotel. So kami naman, I for one, siyempre masaya-masaya ako noon na na-appreciate din yung effort ng mga Philippine artists going out of their way to entertain, give joy, at maramdaman ng mga kababayan natin sa abroad na at home sila. At with this, especially with GMA7 Kapuso, na maiparamdam sa kanila na, oy, love namin kayo, we appreciate your support. So ako, I'm excited to be in the tour and more tours hopefully. And I do believe, like what Alden said, sabi nga niya, Europe naman, Europe. Anywhere we will go, we'll be happy to be of service to our fellow Filipino people or Filipinos abroad. Okay. Kasama ba sa kakantahin mo, Yorme, yung Achy Breaky Heart? Oo. Yung Achy Breaky Heart, ang iyong signature song. Andyan nga si titular Iniisip ko yun, Sleep Away and Achy Breaky Heart. But I think with what Raver said kanina, more on Filipino songs, ang inanda ng Sparkles and the group. So we'll see. We'll cross the bridge when we get there, but we will do our best in our own little way to make it a memorable night or day with our kababayan, mga kapuso sa abroad. Ayun, thank you, Yorme. Then tanongin ko naman itong mga Sparkle artists. Kumusta naman si Yorme sa rehearsal ninyo? Okay, start natin kayo. Beto, kumusta naman si Yorme? Although wala pa naman po kami talagang actual rehearsals po, pero meron na nagsa-start ng tanongin kung ano yung mga pwedeng kantahin. So, although sayang nga po, hindi namin kasama si Yorme sa Japan, pero malay mo, masama tayong dalawa sa Canada. Andiyan naman si Joy. So, yun po, pero ngayon po nagsisimula na pong magtanong kung ano yung mga songs po. And then sigurado po, marami na pong mga kanya-kanyang solo performances din ng bawat isa. And then yung masaya doon, yung opening, yun yung opening pati closing na kung saan sama-sama lahat yung mga artists. Looking forward po. Pero nagsisimula na pong iayusin po yung mga schedule for rehearsals po. And mga
ano pa ba, mga choreography. Wow, look at that word, choreography. Mga mind-boggling and adrenaline pumping. May magic ba dito? Magic Meron show po. na ito? Opo, may puppet show pa po. Ay, okay. Raver, may anong masabi mo kay Yorme? Well, ako, masasabi ko lang kasi humble lang si Yorme, pero sa totoo naman talaga, siya Oo. talaga yung pinaka Si Yorme talaga may experience sa amin. And wala pang ang rehearsals, pero kagaya nung kanta namin kanina, isa ako doon sa nakasama kay Labeto. And ang saya nung feeling like nag-enjoy lang kaming tatlo doon, and for sure ganun yung mangyayari sa abroad. Patikim. Oh, so excited na ako mag-start yung talaga mga hardcore rehearsals natin. Ay, ikaw naman, Ken? Kumustang kasama si Yorme sa Nakikinig tour? ka ba? Actually, first time ko lang makakasama si Yorme sa tour ko, sa stage. Sa All Out Sundays, yes po. Kasi ako kasi mahilig din ako sa mga 90s, 80s songs. So, hindi, kasi totoo naman po, may hiling ko yan personally. Okay na ako sa 80s and 90s. Huwag ka na sa 70s. 80s, 90s, so Mga ng 80s, shout out! So kapag makakasama ko lagi... Ken, medyo preno-preno din para... Hindi. Kapag lagi ko nakakasama si Yorme sa stage pag magpa-perform, yun lagi mga tugtugan namin. Kaya nag-e-enjoy po ako kapag si Yorme yung kasama ko. Oo, nakaka-relatable siya, di ba? Yeah. Si Ruru naman, may experience ka na ba with Yorme sa pag-show? Kami po ni Yorme, hindi pa po kami nagkakasama sa pag-perform. Pero sa mga action scenes. Yan, Okay, so Black Rider na pala. So doon pala. And Then, then, first time din po dito. First time. Ayun, so girls, kayo naman, may experience ba kayo with Yorme? Ako po, sa mga shows? yung up close po na makakasama ko po si Yorme sa stage, parang wala pa po. Pero I remember one time nag-guest po siya sa All Out Sundays, and nagsayaw po si Yorme. Wala, grabe, talaga, like, Lodi talaga. Gusto naman. Ultimate Lodi. Kaya, excited po kami mag-perform with Yorme. Bianca? Ako po, nakasama ko po si Yorme sa Gedli. I had such a great experience with Yorme kasi actually lagi ko siyang pinapanood lang. Nung nalaman ko po na ako po ay makakasama sa kanya sa Gedli, medyo kinabahan ako because syempre Yorme is Yorme. And ayaw mong mapahiya sa kanya. So I really did my research, and when I was with him, literal po talaga na napakarami kong natutunan. Ako po, as someone who loves reading a lot of books, kapag po kasama niyo si Yorme, isa siyang libro talaga. Wala po kayong ibang marinig sa Encyclopedia. kanya. Oo ganun talaga Encyclopedia si si Yorme. He is very wisdomful, and he will really take care of you and include everyone around him as his equal. At yun po yung natutunan ko sa kanya. Hindi na siya libro, bankbook din siya. Opo. Jillian, may experience ka ba with Yorme sa mga shows? Meron po sa GMA Christmas Party, opo. And actually po nung una talaga sobrang nahihiya po ako sa'yo and nai-intimidate po ako. Pero nung nakakasama ko na po si Yorme, na-discover ko po na astig po pala siya. Isa po siyang cool dad. So, na-excited po ako na makasama po sila sa Sparkle Tour kasi feeling ko po ang dami ko po matututunan. Thank you and congratulations. Good luck sa mga shows ninyo. Now let's hear it from Jimpy on our comment of Reby Manila. Hello. Good afternoon po. Ang question ko ay for Jillian and Ken. Bago yung totoo kong tanong, Jillian, i-explain ang beauty product. Ayan. Kwento nung beauty products mo daw. So kasi po, first time ko po sa Japan, di ba? So medyo na-overwhelmed po ako nung pumunta kami sa mga stores, especially sa Don Quixote. As in, 3 times a day po kami andun ni Kenchan. Tapos parang binili ko na po yung buong Don Quixote. Kasi ang cute po ng mga
products sila doon and napuno ko po yung mga maleta ko so ang problema po kami to the point na nag-offer na po si Kenshan na sa maleta niya na lang daw po. So ayun. So ngayon pong tour na to, yung isang maleta niya sa akin na daw po. Thank you so much. You're welcome. Next time ulit. Can we have another mic, please? Ayan. Okay. Ayan, ano daw nangyari sa airport? Actually po yung, ano po nangyari sa airport, actually yung mga gamit po na dala ko galing sa Pilipinas. Iniwan ko na lang din po dun sa hotel para madala ko yung mga galing sa Japan. Ayan. So nag-sacrifice po talaga ako. Opo, tapos yung iba ko po mga gamit, napunta po sa bag ng mama ko, ng handler ko, gano'n. So, this time po magbe-behave ako. Okay. Pero ito na yung question. Kasi syempre, yun nga, galing kayo ng Japan, you had your taping for Abot Kamay na Pangarap. Were you able to meet fans, global Pinoys, na fans din ng Abot Kamay na Pangarap at mga kapuso? And kamusta yung encounters nyo with them? Actually po, sobrang sweet po nila kasi nag-perform din po kami sa Nagoya and nung may meet and greet po, ang dami po mga regalo na hanggang ngayon ginagamit ko po. Tapos may mga lola na talagang parang sabik na sabik po sila sa mga kapwa Pinoy po nila. So, ayun lang po. Iba po kasi talaga yung smile ng mga tao po nagpe-perform po kami. So, na-excite po ako na mangyari po ulit yun. And, ayun lang po. Kenshan? Ken. Ako, ang isa sa mga na-appreciate ko talaga pag nagpa-perform sa ibang bansa, kasi malapit ako sa lola ko, and malapit ako sa mga matatanda, sa mga senior citizens. So, kapag magpa-perform ako, tapos, lalo na sa ibang bansa, tapos may mga lalapit sa mga senior citizens, na talagang dumayo pa ng iba't ibang lugar doon sa particular place. Like for example, nag-show kami sa Nagoya, yung iba galing pa ng Tokyo, yung iba galing just to see us, at alam namang may mga edad sila, sobrang nakakataba ng puso na nag-effort silang lahat. And may mga dala pa silang gifts. Sabi nga ni Aden kanina, yun tama yun yung proseso na paano nila hinanda. Yung iba, inipon pa nila, hindi natin alam, pinag-ipunan pa nila. So, ang sarap sa pakiramdam, lalong nakakalakas ng loob at mas masarap mag-perform sa mga tao lalo. Eh, nung nagpunta kami noon, winter pa, medyo nag-snow. So, yung mga matatanda na nakita na, yung mga matatanda na nandun, wala silang pakialam, basta kahit na maulanan sila ng snow, okay lang, basta masuportahan at mahiyawan kami doon. Ang sarap sa pakiramdam. Ayun. And then, next question, paano nyo na lang ibabalance anong gawin for Abot Kamay na Pangarap? Kasi di ba may sa peak ulit ng kwento ngayon na kayo lahat yung nandun. Kailangan yung mga characters ninyo at yung ginagawang move siguro ng production and kayo din para hindi masyadong maramdaman ang magiging absence ni Annalyn at saka ni, ano na ang pangalan mo? Doc Lindon. Doc Lindon yun, sa Abot Kamay, di ba? Kasi syempre mamimiss kayo ng viewers. Yes, actually po kasi yung production team po ng Abot Kamay na Pangarap, ang galing po talaga nila kasi nasushoot po muna namin lahat. So kumbaga po sa story, hindi po kami kailangan na mawala sa story para po magawa yung iba naming projects. So ayun po, siguro magbabangko po kami ng mga eksena, tapos ayun, magja-Japan na po kami ni Kenshan. Ayun, normally po kapag may mga ganong gagawin, pag may mga shows kami ni Jillian na gagawin sa ibang bansa, nagbabangko po kami talaga ng mga eksena. And ngayon, magkakaroon kami ng pelikula, isushoot namin sa Taiwan. So, ibabangko na rin po kami para magbigay ng way para sa mga projects namin outside the country. And then, kasi naka-line up kayo kasama si Ruru and Bianca, Julie and Raver, di ba na? Aside from real-life couples, ay medyo then sa show nila, ganyan. So, ibig sabihin ba yung Jillian and Ken na team up, official na siya? Kasi ang kasama niya na mga talagang pairs. Ayun nga, actually po, kahit kami po nagugulat na talaga. Lagi na po talaga kami magkasama kasi nung umpisa po sa Abot Kamay na Pangarap, wala po talaga sa script yung pairing po namin. Pero dahil nga po nagustuhan ng mga tao, lagi ko na po siyang kasama, na-stuck na po ako sa kanya. So lagi ko na nakikita yung mukha niya. Sorry Sorry talaga. Sensya ka na, Jillian, ha? Hindi, pero masaya po ako
ako na kasama ko po si Kenchan sa maraming mga events kasi sobrang komportable ko po talaga and ang dami ko pong natututunan sa kanya. Ayan, okay na? Ken, reaction. Nakakatuwa lang kasi laging hindi planado yung mga ginagawa ko sa GMA. At tulad nito, ngayon prepare kami ni Jillian at ang nakakatuwa lang kasi unexpected talaga and maswerte ako at nagustuhan niyo ng mga tao yung pairing namin at marami kami napapasaya ng mga viewers at napapakilig. So, hindi namin alam kung ano pa yung mga gagawin namin. So, go with the flow kaming dalawa sa mga trabaho pumapasok sa amin. Of course, we feel so blessed and grateful na na-appreciate yun ng mga kapuso viewers natin. And sana tumagal pa yung team up namin. And last question, bilang kanina pa tinatanong ang GMA Gala, no? And kayong dalawa, we've known for the recent years na solo kayong naglalakad sa red carpet. So this time ba, magkasama kayo or solo pa din? Hindi ko pa po alam. Hindi ko pa po alam. Actually po, wala pa po akong plans talaga for the gala. May mga sketches pa lang din po ng mga damit. Pero yung mismong plans po, like kung may ka-date po ba, ano sasuotin ko, parang wala po po. So, ayun. Nangaasar po sila sa stage. Yes, I'm sorry. Kung ba na maglakad kayo together? You know what? Maglakad kami together or hindi man sa red carpet. Most of the time kami naman ni Jillian yung magkasama sa loob. Sa loob. So, you know, sometimes gusto ko kasing bigyan siya ng moment, si Jillian. I think it's her moment na maglakad mag-isa sa red carpet. Kasi, grabe, na-witness ko kasi kung paano pinaghahanda ni Jillian yung sa hair, yung sa damit niya. Talagang siya lang yung gumagawa at nag-iisip nun. And gusto ko na makita yun ng mga tao na gusto ko makita yun ng mga tao na siya yun, focus sa kanya, and that's her moment. So, siguro sa loob, doon ko siya sasamahan. Makikipaglaro ako sa kanya sa loob. Yes, kasi may mga parlor games. Hindi, wala. Happy-happy lang kami sa loob. Babantayan ko si Jillian. Actually, siya po lagi nagbabantay sa akin kahit anong event. Nung last gala, nung Sparkle Spell. So, ayun. Bantay ko po siya. Okay. Bodyguard. Thank you so much. Congratulations Thank you, sa Abot Kamay and sa Sparkle Tour sa inyo po. Salamat. Thank you so much. And of course, dahil gender kapit lang, we have this one coming from Miss Tessa Ariola of Manila Times. Hello. Good afternoon po. My question is for the two distinguished gentlemen in the middle. Si Honorable Isko Moreno po muna. We know that marami pa rin sa mga global Pinoys, no, even if they've lived abroad for very long, hindi nila iniiwan yung kanilang pagiging Pilipino. A lot of them just turn residents of the country where they work. At marami rin po dyan mga absentee voters. If they ask you po pag travel nyo, Yorme, can we vote for you sa 2025? May sagot po ba kayo? At ano Yorme, sure! Well, I'm happy sila, they continue to retain their citizenship while you have an option. But marami tayong mga kababayan Pilipino all over the world talagang nagdo-dual citizenship. Yes. When it was offered, they grabbed the opportunity to continue to recognize themselves and feel that they belong to the country. And like, sabi nga nung araw ng GMA7, where you belong. So, with that, with the second question, I don't think it is on top of my mind right now. I truly love serving the people. Half of my life, 24 years of 48, was dedicated to public service. In fact, still today, I continue to share
some ideas to some officials of the country and some localities to participate in everyone's growth or dreams and aspiration with regard to their plans and vision for their respective areas. Now, for me, ngayon, ipinagpapasalamat ko sa Diyos kung saan man ako ngayon at pinagpapasalamat ko sa taong bayan for giving me an opportunity to be of service. And hindi yun mawawala sa puso ko. Hindi ko lang siya masyadong iniintindi ngayon dahil I continue to fulfill my obligation being an artist of GMA7 under Sparkle. But hindi mawawala din ang pagmamahal ko sa mga taga Maynila, sa taong bayan. It will continue to be there. Kaya in my own little way, I do share ideas and concepts of governance to those who are able and have the authority to make changes to policy, program of governance, and so on and so forth. For the meantime, nag-enjoy muna ako magbayad sa pamilya ko ng oras. You know, that 24 years of my life doing public service, it cannot be denied that big portion of it ipinagkait ko sa mga anak ko. Because that's how I love you as Manileño, as the people. Ganun ko binigyan ng timbang. Kaya ngayon siguro for the meantime, may maunawa naman tayo ng tao na papamilya muna ako, habol-habol ng konti. Kaya nga I'm very excited with this tour, going back to the tour sa San Francisco, sa Anaheim, sa Amerika. Kasi at the same manner, yung anak ko natanggap sa Estados Unidos in almost the same period of time. So, makakapunta na ako, mamimit ko na yung mga kababayan natin Pilipino, makakapagpasalamat na rin ako sa mga supporters natin abroad. At the same manner, makakapamasyal kami nung pang-apat kong anak na mag-aaral na rin doon. So mayahatid ko siya. At thank you ang pamasahe dahil sa Sparkle. So, for the meantime, doon muna. Okay. Kumbaga, to cut the long story short, to make the answer shorter, make kuwit naman. Wala pang tuldo. Yes, and servisyo din naman po yung pagpapasaya ng mga kababayan. No? Alam mo, sa totoo, that answer came from me 2 decades ago. When I was asked, anong alam mo sa public service? And I said, Kuya Germs very well reminded me, you know, entertainment is a public service. You make people smile, laugh, entertain. It is a form of public service. Kaya hindi naman talaga malayo ang showbiz at public service. Yung iba lang, yung may malaking portion, that when you're in public service, it can be a life-changing to a person, community, city, or country, yung mga bagay na pwedeng gawin ng leader. Sa showbiz, it's a relation. Nakaka-relate ang tao sa iyo, napapasaya sila. At lalong-lalo na sa hirap ng buhay o sitwasyon ng tao. Particular yung mga kababayan natin nasa abroad, OFW for that matter, sa Middle East, some portion of Asia, and other part of the world, sa Europe. Yung maramdaman nila through GMA7 Kapuso Global, na, uy, para lang ako nasa Pilipinas kasi makikita ko si Alden, makikita ko si Ruru at mga sikat na stars. So, it is in a form of public service. That I agree with you. Thank you, Yorme. Thank you. And of course, kay Alden, hello. It's nice to see you. Syempre, we all know that you're one
who doesn't really like to talk so much about how you help people or how you make a difference in their lives. Pero alam namin that you keep on doing that. Actually, kanina we were carpooling on our way here. Si Bobby Ricantina of the Bulletin remembered, because there's a construction going on, di ba, na malaking building near GMA. Tapos naalala niya, before you became the Alden Richards that you are today, nag-hold ka raw doon ng parang minute mo yung mga fans mo just in the corner of somewhere in Timog, near that building being built. 20 fans lang yata. Pero minute mo sila doon. Ganon yung care na binibigay mo para sa mga fans mo. So, my question is, in performing with Sparkle and going on tour around the world, meron bang extra step, an extra mile na ginagawa ang Alden Richards to bring more sparkle into their eyes? Siningit ko yung sparkle. Yes po. Sometimes po kasi, especially kapag full packed yung venue, we are always advised not to really go down and, mingle with the fans. So, minsan po, madalas po, hindi po ako sumusunod. Kasi parang bihirang-bihira po tayo makapag-perform abroad with, in front of a Filipino audience. And second po, it's parang yung mga small ways po na pwede mong ibigay, huwag mo nang ipagkait. Diba? Parang it doesn't really matter what kind of gesture that is. A photo, a video greet, hawak sa kamay, you smile at them. Hindi yun kawalan sa atin. I mean, for us entertainers and celebrities, hindi po yun kawalan sa amin. And I think we owe it to them. If not for fans and supporters, I keep on telling this to my interviews. Wala pong Sparkle Tour na mangyayari kung wala pong supporters na bibili ng tickets, na manonood, will go out of their way to see us. So we owe a huge part of where we are right now to the fans po and supporters. That's how we value them. Yeah, and what makes you truly special, Alden? Those things that you do besides your talent. So I think it's a great way to end my question. Thank you. Thank you, Ms. Tessa. And like she said, yes, that is our last Yukon ng Sparkle World Tour. Round of applause, everybody, for our Sparkle stars here. And para sa inyo na din, na syempre celebrating this milestone with us. Thank you so much for the insightful conversation. And of course, a lot of us now, more than ever, are excited to see you guys on the international stage. So once again, please tulungan niyo po kami. Let's spread the word about Sparkle World Tour. And before we end, we'd also like to say hi to Aaron.